وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعمله في الدارين. ويجوز أن يريد شيئا دون شيء. Kaya ngayon din sabi niya matatawag na umum. Kasi yajuzu, pwede o kaya maari, an yurida na layunin niya na Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an ang isang bagay, duna syai'in hindi yung isang bagay. Maaring yun ang layunin ng Nabi. Kaya hindi pwedeng matawag na tinatawag na umum. Ano yun? Yung mujmal. Yung mujmal na merong takdir pa, nangangailangan ng takdir. Kaya hindi maiunawaan yung isang salita kasi walang takdir. So, kapag yung isang salita ay hindi nagkaroon ng bayan, tawag dito, hindi siya mapapakinabangan yung isang salita. Ano hindi mapapakinabangan yung isang salita. So yung ganun na salita, yung mujmal na muftakir ilal bayan, yung mujmal na nangangailangan ng itmar o kaya takdir, ayun ay hindi yun matatawag mo. Kasi pwedeng maaari na ang nais ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yung isang bagay na hindi naman yung isang bagay. Fala yajuzu da'wal umum fi na hindi maaari na ikatwiran o kaya iparatang ang umum fihi sa kanya doon sa kahulugan na yun. Fihi ay fi ma'na, doon sa kahulugan na yun. Wa minal fuqaha at kabilang pa sa mga ulama fikhi man yahmilu na sila yung yahmilu ikinarga nila fi misli hadha sa katulad na ito. Fi misli hadha sa katulad ng mga nabanggit sa hadis. Misli hadha ay al-badkur min al-ahadith. No, katulad ng mga hadis na nabanggit, ikinarga nila alal umum. Alal umum. Ikinarga nila umum na. Umum saan? Talog sa umum. Fi kulli ma yahtamiluhu. Umum sa lahat ng bagay na yahtamiluhu na makakarga niya na hadha, hu siya naman. Pamana yung makakarga niya. Pamana yung kaya niyang dalhin o pamana, ibinilang na nila sa umum. Bakit? Li'annahu, dahil katotohanan siya na al-hamlu. Al-hamlu ala al-umum na a'ammu faidatan. Na mas, kumbaga na mas laganap ng pakinabang. Mas laganap ng pakinabang. Kaysa sa gagawin mujmal, digawin na lang umum. Kasi ang mujmal na mamiminga, kailangan niya ng bayan. Hindi katulad ng umum, na magagamit pa yung umum kahit umum. Kasi ang kaidah natin, ang umum, kapag walang dumating na mukhasis, walang dumating na taksis, na mananatili sa kanyang pagkaumum. Mananatili sa kanyang pagkaumum. Hindi katulad ng mujmal. Ang mujmal, kapag walang dumating na bayan, mawkuf, hindi pwede ipang-amal. Wa minhum man yahmiluhu 'ala al-hukmi, at yung ilan naman sa kanila ng mga fuqaha man yung sila na yahmiluhu ikinarga niya naman ay al-madhkur min al-ahadis, yung mga nabanggit na hadis, 'ala al-hukmi al-mukhtalaf fihi. Ikinarga sa hukom na nakhilaf sa kanya na hukom. Pamana, kung doon sa khilaf na, nung naging khilaf na ikinarga ng bawat isa doon sa khilaf. Ikinarga doon sa mukhtalaf. Kumbaga na kung saan yung may khilaf na doon nila ikinarga yung hadis. So, ibig sabihin, kung yung hadis ay sasabihin ng umum. Ariyo, ng isang ulama, kung sasabihin naman ng isang ulama na hindi umum, doon lang nila yung ikakarga. Ariyo. Bakit? Li'anna masiwahu, dahil katotohanan ang bagay na siwahu, iba sa kanya siwal hukmi, na ma'lumun bil ijma'. Na alam na yun, bil ijma' sa pamamagitan ng ijma' ng mga ulama. Sa pamamagitan ng ijma' ng mga ulama, kasi yung walang khilaf, natin mamimiga at igabra na wa ijma'. Na doon na lang ikakarga sa may khilaf.
No, doon na lang ikakarga sa may khilaf. Kasi bakit? Kasi yung khilaf na kahit papaano na mayroong dalil ng pagkaulo. Eh yung ijma, hindi kailangan ng dalil. Aliyo, kung sakali man na mayroong isang masala, tapos nagkaisa yung mga ulama, na ijma yung mga ulama sa pananaw, kahit walang dalil na, kahit dito na utang pagpa-ijma nila na dalil na yun. Wahada kulluhu khata'un, at itong al-madhkur, al-madhkur min al-aqwal, yung mga nabanggit na mga salita na kulluhu, lahat iyon khata', mali. Bakit? Lima bayyanahu, dahil sa bagay na bayyanahu, na nilinaw natin siya na bagay. Ano yung bagay? Bayan. Min annaham al-hamla al-jami', na yung ikarga sa lahat, al-jami' ay jami'il ma'ani, doon sa lahat ng binigay ng kahulugan ng bawat isa ng mga ulama. Ariyo. Ikarga doon sa mga mana na la yajuzu, hindi maaari. Hindi maaari. Walaysa hunaka lafdun yaqtadil humuma, at wala hunaka doon ay fil ahadis al-madhkura, doon sa mga hadis na bakit lafdun salita. Wala namang lafdun nasabi. Wala namang doon sa mga hadis lafdun nasabi. Hariyo, nasabi o may nabigkas, na yaktati, na nagsasaad siya na lafdun al-umuma. Doon manam niya aliyo. Wala namang nabigkas doon na nagsasaad. Hariyo. Siyempre, ang salita na, ang asal ng salita na walang takdir, lagi na di pang asal lahat. Katulad ng ang original na salita na al-haqiqa. Na kasi kapag mayroong takdir, pupunta na yan sa majaz. Na ang asal ng hakiki. Kaya nga, hanggat maaari paggamitin yung hakiki, ako mila alal haqiqa, ikakarga sa hakika. Yaman ito. Wala yajuzu hamluhu ala mawdi'il khilaf, at hindi rin pwede ikarga siya na al-madhkur min al-ahadith ala mawdi'il khilaf, sa lugar ng khilaf. Hindi rin siya pwede ikarga sa khilaf. Kumbaga kung saan na khilaf yung mga ulama, doon nilinagay yung salita. Hindi pwede. Bakit? Li'anna ihtimalahu, dahil yung pagkarga sa kanya ng mga hadis, lahu ay al-madhkur min al-ahadis, limawdi'il khilaf, sa lugar ng khilaf, wali ghayrihi, at sa ibang pa sa mawdi'il khilaf, na wahidun ay isa. Isa lang yan. Wali ghayrihi, yan ni al-ijma'. Li ghayrihi ay al-ijma'. Li ghayrihi, li ghayril khilaf, yani wahuwa al-ijma'. Siya na yung ijma'. Ilagay doon na wahid ay isa. Sa timang. Kung ganun pala, yajuzu taksisuhu li mawdi'il khilaf, na hindi pwede na itaksis siya na umum li mawdi'il khilaf, sa lugar ng khilaf. Kung umum na yun, hindi na pwedeng kuha. Bakit? Kasi nga walang murajih, walang nagtarjih. Walang nagtarjih kung saan nilalagay dito. Ikaw pa. Katulad natin, mag-aamal tayo ng isang amal, na minsan kukunin natin na ito, minsan tayo kukuha, na kung pipili tayo dito na sa isa na ito na ayam yung batata na murajih, na yung pagtatarjih na at na mga kukuman at na mga bitigan yan, na ngayon baka sa mga ashabut tarjih. Katulad ng mga ginagawa ng mga salaf, na sinasala nila yung mga akwal ng mga imam pagkatapos na binibigyan nila ng tarjihan. Dito na, la yu'karul mukhtalaf fihi wa innama yu'karul mujma'u alayh. Hindi mo pwedeng itanggi yung may khilaf ng mga ulama sa kanya. Dito na kaidaw ito, la yu'karul mukhtalaf fihi wa innama yu'karu al-mujma'u alayh. Hindi mo pwedeng ipag-itakwil yung salita na mayroong khilaf yan ng mga ulama. Kung man nasumya khilaf mo ng mga ulama, na sinasabi ng iba, nasabi nila na kapag yung isa ay marinindigan niya gano'n, para sa kanya correct, yung kabaliktaran niya ng mali na ginanitindi ko ng mga
masalapi. Kasi ano pa ba ang kabaliktaran ng tama, ito mali. Ariyo. Yun ang pananaw nila. Hindi nila nakita yung tinatawag na ang khilaf na yan ay pagkakaiba-iba ng pananaw. At yung mga pananaw na yun ay pwedeng ikarga doon sa isang salita. Pamana sa satiman katero na pwedeng magtaglay ng iba't ibang kahulugan. Isang salita pwedeng magtaglay ng iba't ibang kahulugan. So yung mga ulama na khilaf sila dyan. Kuriyan yan, hindi ako mga Dr. Jir, kayo napakapin sa mga murad. Hindi ka naman kasama sa mga halong tarjih para sasabihin mo dito mo na lang ikarga. Kung ikarga mo dito sa salit dito sa kwan, doon sa iba, hindi mo ikarga, ibig sabihin na murad. Rio, tingnan nyo dun sa number 3, sabi niya, li Allah yalzam at tarjih. Upang hindi Allah yalzam at tarjihan. No, upang hindi i-obliga niya ang pagtatarjih. Rio, li Allah yalzamu, yan itaksisuhu, o kaya alhablo ala limawdil khilaf, no, na at-tarjihan ng pagtatarjih. No, min ghairi murajjih. Wala namang murajjih. At iba ba na ano yung mga murajjih? Natin na mga murajjih. Ariyo, katulad minsan halimbawa nagbabangga ng dalawang hadis. Pagdating ng hadis na pala yan yung sahih. Ito, kumbaga na pag mag-aaral tayo ng hadis, nagbanggaan halimbawa ang hadis ng Bukhari at saka hadis ng Muslim. Napalaya, sahih. Nasaan ang kukunin mo doon sa dalawa? Ariyo, so kailangan ng tarjih. Ariyo, kailangan ng tarjih. Halimbawa, sabi nung sa Bukhari halal, sabi nung sa Muslim haram, natin kunungan. Kailangan ng mga tarjih. No, kasama sa mga murajjih, ay yung rawi, titingnan yung rawi saan ang mas malakas sa kanilang dalawa. Okay. Pangalawa na saan ang mas magaling sa kanilang maglubara. Agita na po sa pagilay ng mga murajjih. Kung hindi na pwedeng nasit mansuk, na yung bagsak niya tarjih. No, kasi unang-una, yung salita na mas mainam na ipag-amal siya. Maliban lang katulad ng mga salitang mujmal itong madaanan natin. Na yung mga mujmal na mawkuf yan. Ariyo, mawkuf. Hanggang sa dumating yung bayan. Na yung bayan na yun, yung tinatawag na murajjih. Yawa na doon. Babul qawli fil khusus. Bab usapin tungkol sa khusus. Khusus. No, natapos tayo sa usapin umum. Ito naman yung tinatawag na khusus. Ariyo, ito yung tinatawag na khusus. Sabi niya dito, at taksisu ang pagtaksis. Ang pagtaksis na tamyizu ba'dil jumlati bil hukmi. Ibahin ba'dil jumlati ang ilang bahagi ng pangungusap, iibahin bil hukmi sa hatol. Ibahin sa hatol. Hinaniman na taksis. No, itaksis na ibahin. Kumbaga na sa mga murid dito sa Alim 5 na ibahin siya si halimbawa, hindi man na taksis. Ibahin siya. Ayun, ibahin siya. Kumana, sabi na lahat ng murid ay magpakalbo. Aliw, lahat ng murid ay magpakalbo maliban kay Yasin. So yung si Yasin na yun, na iniba si Yasin doon sa hukom ng karamihan. Yun ito. Walihada at dahil dito. Walihada ay walikaw ni taksis tabi zubadil jumla bil hukum. No, napulo masasabi natin na kusa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada. Naging eksklusibo ang Nabi sallallahu alaihi wasallam bikada ng ganito. Binigyan niya ng halimbawa ay binikahihi aktara min arba'in. Sa pag-aasawa ng Nabi ng higit sa 4, masalan na halimbawa lang po. Ang Nabi na eksklusibo sa kanya pwede mag-asawa ng higit sa 4. Wa khussal ghayru at in-eksklusibo yung iba yan ni ghayrun Nabi sallallahu alaihi wasallam bikada ng ganito. Bikada ay bitahrimil aksari minal arba'in na ipagbawal yung higit sa 4 na mga asawa yan ni masalan na halimbawa. So kung ang Nabi na pwede mag-asawa ng higit sa 4, no, kasi khususiyat yun ng Rasulullah. Kumbaga na exclusive yun sa Nabi.
Samantala, yung iba sa Nabi, nagharam sa kanila ang mag-asawa ng higit sa apat. Ito man ang khusus, ito man ang taksis. Kumbaga na, ang khusus na parang specialty o kaya exclusivity ng bawat isa. So yun ang taksis. Paano naman yung taksisul umum? Sa lakop, yung taksis na gano'n yung taksis. Pero yung taksisul umum, ganito. Wa amma taksisul umum at patungkol na itaksis ang umum. Kumbaga na itaksis yung umum na kumbaga sa atin na kumbaga sa pagkain at patungkol sa pagbawas ng buong pagkain, ng lahat ng pagkain, nalat na yan. Di ba na? Ang paraan ng pagbawas sa ilan sa mga pagkain ito ba na ganito? Para ito, kasi kaulugan ng taksisul umum. Kung paano itaksis ang umum, i-exclusive ang umum. Ba na magbabawas ka doon sa umum ng ititira mo na exclusive, hindi man na taksis. Halimbawa, innal insana lafi khusr. Lahat ng mga tao ay napapaloob sa pagkalugin. Ay mustasnaro na yung insan. So ngayon, saan ang umum? Yung insan, yung lafad ng insan ay umum. So itataksis natin ngayon yung umum. Anong ibig sabihin nun? Na hindi lahat ay lugi. Meron ding hindi lugi. Hindi man na ano ba yung taksisul umum? Na fahuwa na siya na taksisul umum na bayano malam yurad billafdil na yun yung bayan, linawin, kumbaga na linawin, ihayag ang bagay lam na hindi yurad na isya na bagay billafdil ammi ng salitang umum. Kumbaga na yung hindi kasama ang pagtaksis sa umum, no, ang sabi ni Musannif ay linawin yung bagay na hindi kasama sa umum. Itipon pinyan. Malam yurat dito, yan yung hindi kasama sa salitang umum. Innal insana lafi khusr. Lahat ng tao ay napapaloob sa pagkalugi. Tao na lahat natin. Ibig sabihin, napupian nabi na mga pagod. Nariyo, papiya sa haba na mga pagod. Nagito na hindi. So mayroong dumating na taksis. Itataksis yung salitang lahat na hindi lahat yun. Kumbaga na, ang taksisul umum ay ihahayag yung bagay na hindi kabilang doon sa salitang umum. Nagit yung mga taksis, ha? Faslun wa yajuzu dukhulun taksis fi jami'i alfadil umumi. Sabi ni Musannif, pwede daw pumasok ang taksis. Ay taksisul umum. Pwede daw fi jami'i alfadil umum, sa lahat ng mga lapad ng umum. Sa lahat ng mga lapad ng umum, yung mga lapad na yun na nabanggit natin, na yung mga jamo, na may alif lam, tapos ano pa yung mga mubham, tapos yung isim jins, na lahat yun ay kumbaga na mayroong mga kahulugang umum na pwede magpraksis. Pwede mag-praksis. Saan yun? Fi jami'i al-fadil umum. Sa lahat ng mga salitang umum. Sabi niya dito ay al-fadil umumi, mga salitang umum al-waqi'a na nagaganap siya na al-fad fi siyaqil amri, doon sa palibot ng utos, wan nahyi, o di kaya sa palibot ng pagbabawal, at ganon din wal khabari, o di kaya sa palibot ng khabar. Khabaro pa man, alam na natin yan sa balaga, na dalawa yung khabar. May dalawa yung alam na. Meron tinatawag na insya, meron tinatawag na khabari. So yung amar nahi, nagito insya, yung khabari naman, ayun yung hindi insya. Yawan ito. So lahat yun ay merong nangangahulugan doon na umum. Kapag lang nangangahulugan ng umum yung lahat ng yun. So, kapag may umum, meron din mukasis. At magbuang mukasis. At hindi nga pa yung taksis. So dito yung pagdating ng mga khusus, niya kadagdag lang. Kama la yajuzu an wan nahi wal khabari, at ng nahi, pagbawal at khabar. Kumbaga na yung jumla
jumla utos, jumla nahi, o kaya jumla na khabar, no, napalahat yun ay napapasukan ng taksis. Wa minan nasi man qala la yajuzu taksisu bil khabar, at ilan sa mga tao na sinasabi nila naman na qala, na sinasabi niya na la yajuzu taksisin, di pwedeng dumating ang taksis, no, fil khabari, sa mga khabar. Yung mga khabar ba? Bakit kasi ang khabar na mayahtamilu as-sidqa wal kadhiba bidati? Yung salita na yun na pwedeng sabihin natin totoo, pwede rin sabihin natin kasinungaling. Bakit? Kasi lahat yun ay taglay ng salita. Kumain si Zaid, naginamit ito sa khabar. Kumain si Zaid na pwedeng nagtataglay o nagkakahulugan na totoo yung sinasabi. No, kailan yun? Ano, kapag tugma sa pangyayari. Pwede rin namang hindi totoo yung sinasabi. Kailan? Kapag hindi tugma sa pangyayari. Yaman ito. Kaya yun ang sabi niya dito. Paano? Kamalaya yuso ang nasho. Tulad na hindi pwede sa pagnasak. Kasi yung nasak-nasak na yung salitang khabar na hindi pwedeng inasak yun. No. Hindi pwedeng inasak. Mamana, kiyas niya dito sa nasik mansuk, darating din tayo sa pag nasik mansuk, no, na ang pag nasik ay hindi pwede inasak yung khabar laban. Kailangan na yung salita na yun na kailangan talaga na insya bago pwede inasak. Yun ang pananaw ng ilan sa mga fuqaha. Wahada, at ito ay adab jawazin taksis fil khabar na khata, mali yan. Bakit? Lianna, dahil tayo at bayan na, nilinaw na natin, anna taksisa, na ang pagtaksis, ang taksis sabi niya, yan itaksis ang umum, yung itaksis ang umum na bayan, yung ihayag, ang bagay, lam yurad, no, na hindi naisya siya naman al-bilabdil'ad sa salitang umum. Ibig sabihin na ang pagtataksis na yung ihihiwalay yung bagay na hindi kasama sa umum. Ariyo, itimyatirutan, wahada, at ito yan itaksisul umum na yasihu fil khabar. Pwede rin sa khabar. Pwede kasi ang trabaho lang naman ng taksis, sabi niya, ay kumbaga na ihayag yung bagay na hindi kasama doon sa umum. Ito na yung problema. Katulad ng innal insana lafi khusr. Ariyo, innal insana lafi khusr. Na yung al-insan lafi khusr, na khabar. Salitang khabar, hindi insya'i. Ariyo, hindi insya'i. Kaya lang na ito na nagbibigay lang tayo ng halimbawa. Kasi yung sa Quran lahat na meron din doon sa balaga nagsasaad maliban na lang kung yung salita yung kabar-kabar, ang pagdating niya ay parang kabar, hindi utos, hindi pagbabawal, o di kaya hindi istibha. Ariyo, parang normal lang na salita. Kumain si Zaid mo, malagi doon innal insana lafi khusr. Namlagi doon sa paninindigan o magkaparehas yun sa katayuan sa pangungusap mo. Magkaparehas yun sa pangungusap mo. Kaya lang, kung titingnan na naman sa nagsalita, sa Quran na hindi pwedeng magtaglayan ng kasinungalingan, ariyo. Pero yung mukha ng pananalita na, ano yan? Yung mukha o kaya yung anyo ng pagkakasabi pa, manakabari. Kumbaga sa istilah natin, mayahtamil sidqa wal kadhiba lidatihi. Yun mismo yung salitang iyon ay pwedeng totoo, pwede rin kasi kasinungalingan. Ariyo. Pero min ghairi nadarin ilal mukhbir. Pero hindi titingnan yung nagsalita. Kasi kung ang nagsabi ang Allah at ang Rasul na kahit kalam kabariyan yan insya na naman. Ariyo. Lahat na yan katotohanan. Samantala yung kalam insya'i na hindi mo naman masasabi na kasinungalingan o kaya totoo. Hindi mo depende. Kasi wala pang nangyari. Pag sinabi mo kumain ka, na meron na bang naganap na pagkain, wala pa. Wala pa. So hindi mo yung matulad na sinungaling o kaya totoo. Ariyo.
Kaya nga sabi niya, wahada yasihu fil khabari, at ito sabi niya yan, itaksisul umum, na yasihu fil khabari, tama lang yan sa khabar. Yan, tama lang dun sa kalam khabari, kama yasihu fil amri wal nahi, tulad ng sahsya. Siya na hada fil amri wal nahi, sa mga utos man o kaya mga bawal. Fil amri wan nahyi, sa mga jumla na ang kahulugan niya utos, wan nahyi, at mga jumla na kahulugan niya ay nahi, pagbabawal. Apa dia dah? Faslun. Faslun. Wa yajuzu taksis, at pwede itaksis. Pwede itaksis. Sa jumhur ng mga ulama, sabi nila pwede magtaksis. Ay fi jami'il alfa, sa lahat ng salitang umum. Sa lahat ng salitang umum, taksis ay fi jami'i alfadil umum, pwede magtaksis sa lahat ng salitang umum, ila an yabqa min al-lafdil ammi, hanggang sa matira min al-lafdil ammi, mula sa salitang umum, wahidun, isa. Lahat ng murid lumabas. So pwede bang magtaksis ng matitira isa? Lahat ng murid ay lumabas maliban kay Yasin. Anong kahulugan? Si Yasin lang ang hindi lalabas. Nasasabi natin, lahat ng murid huwag lumabas maliban lang kay Yasin. Anong kahulugan? Ibig sabihin si Yasin lang pwede umalis na lumabas na siya lang mag-isa. Kaya nga sabi ni Musandi, sa luwa, sa pananalita, pwedeng magtaksis. Itaksis yung salitang umum. Saan yung salitang umum? Yung mga murid. Yung mga salitang umum pa. Ila an yabqa, hanggang sa may matira min al-lafdil ammi, mula sa lafad na am, wahidun, may matirang isa lang. Waqala Abu Bakr al-Qaffali min ashabina, sabi ni Imam Abu Bakar al-Qaffal min ashabina, kasama sa ashabi Syafi'i, yajuzu takhsisu fi asma'il jumlah, pwede magtaksis sa mga isim na jamo. Ibig sabihin ng mga jamo na ito pa kaya magtaksis doon, ila an yabqa salasatan, hanggang sa may matira, salasatan, hanggang sa may matirang tatlo. Abang manasir kanina tatlo. Hanggang sa may matirang tatlo. Wala yajuzu. Yan nga ang kuha na tingnan nyo, merong nakalagay dito number 1, al-awla wala yajuzu aqallu. Yung aksaru doon mas mainam sabihin aqallu. Aliyo. Kaya masabi niya dito, al-awla wala yajuzu aqallu minha. Saya na matatapusin na wala yajuzu aksaru minha. Dapat nag-iimap na wala yajuzu aqallu minha. Hindi maaari yung mas maliit minha minasalasa. Yun ba kayo? Yun ang pananaw ni Abu Bakar al-Qaffal. Ibig sabihin na kapag merong dumating ng utos na pangkaramihan, pangkaramihan, na pwede yung itaksis, pero itaksis hanggang tatlo lang. Yung tatlo na hindi na pwede umalis. Kaya mabugi ang ilagay na salita na may wajah din naman. May wajah din naman. Wajah sa parpagkipayaw ba? Kasi minsan yung gawain na kapag mabigat ko pa, nagampanan ng isa o dalawa na hindi kaya, minsan na kailangan gampanan ng tatlo. Kaya nga sinasabi ng mga ilan sa mga ulama, pag yung fardu kifaya ay hindi kayang gawin yung kusang gagawa. Kumana sa fardu kifaya, nagagawin ng mga taong kusang gagawa. Halimbawa lagi na yung baradjama. Kaya ang mapung ang hatol ng baradjama sa atin, kaya ko kumanin na fardu kifaya ala pamanas ala qaulin Nawawi, sa qaul ni Imam Nawawi, at yan ang muktamad sa madhab na ang hukom ng baradjama ay fardu kifaya. Fardu kifaya. Kung magsasambay ang tatlo lang o kaya dalawa lang, okay na yun. Kaya lang hindi pwede babagsak sa isa, no? Kasi paano mangyayari yung jamaah? Yan o, na yung baradjama, sa sambayang na baradjama na pinaka-minimum, di ba nakilap pa nga sila?
sabi ng mga jumhur ng mga ulama na aqallul jam'i salasa, ang pinaka-minimum na jama, 3. No, sabi naman ng mga maliki at ilan sa mga ulama na sabi nila na ang aqallul jam'i isnan, 2 lang minimum. Wala dyan mga sasambay, ang minimum na 2. 2 tao. Hindi mo pwedeng itira ang isa. Ayaw. Kumbaga na meron ding pananaw itong si Abu Bakar al-Affan. Kasi kumbaga nakasama siya sa nagsasabi na ang pinaka-minimum na jamo na 3. Ayaw. Ay kiti pa may yun ang usul ni Imam Abu Bakar al-Affan. Ayaw. Pero dito, ang gusto nating sa talakay ay lahat ng salitang umum. Kasi yung mga gano'n na may eksklusibo. Kapakabaradyo mga sampay, ang pinaka-minimum na 2 at na pwede. Ayaw. Pwede na, magsambayan ng baradyo. Halimbawa na, merong 10 tao doon sa isla. Doon sa hapon, namatay yung isa. Pwede na kayang magtrabaho yung 2 o 3? Pwede na, Ariyo. Gugugiran na to. Pamana, ayap kitpat na 3 ka to. Kapakit ito. Ariyo. Kung ang namatay, isa. So nagampanan doon ang parto kipaya. So yung 3 na yun yung usang gumawa. Na ayaw mo pagkakuha sa balas, nasira. At katapos, doon sa paggawa nila, na naligtas yung iba. Yung ilan pa na hindi nagtrabaho na pala yung naligtas. Pero, umaakyat daw yung parto kipaya sa daradyan ng parto ain, sa level ng parto ain. Kailan? No, kapag hindi magagawa yung trabaho maliban sa lahat ng gumawa. Tunay barat yan. Halimbawa, yung 10 tao na yun, na namatay doon ng 7. 7 ka to, miyatay. Kung nasa tingir ka, nagdudusa ka. Kaya nung isa, nagampanan yung natrabaho yan magugulo. Kasi isa sa hirap ng paggawa, kahit kayong 2, hindi. So, ibig sabihin, yung 3 na yun, na parto ain na sa kanila. Obligado sa kanila na gawin na nila yung makakaya nila para doon sa 7 na namatay. Sasambayangan nila, paliliguan nila, ilibing nila. Nakayip na ba ko, naggalot ka po sa kamargot ba? Ariyo. So yun yung halimbawa. Ito rin yung paninindigan ni Imam Abu Bakar al-Affan rahmatullah. Kaya masabi niya dito, yajuzu taksis bi asma'il jumu' ila an yabqa salasa, hanggang sa may matirang 3. Wala yajuzu aqallu minha, at hindi maaari yung minimum pa sa 3. Kaya lang si Musannif sabi niya, wad dalilu ala jawazi dhalika. At ang dalil na pwede iyo pa kayo to. Doon sa number 4 sabi niya ay at-taksis fi asma'il jumu' ila wahid, hanggang sa may matirang isa. Ang dalil na pwede ang pagtaksis hanggang sa ayabu ang malabo na sa satiman. Kumbaga na hanggang sa piga-pigain natin yung umum na ang matitira na lang doon sa umum na isa ng tupakay. Ano yun? Huwa annahu, siya na dalil na annahu katotohanan. Katotohanan siya na mga asma'ul jumu' na lafdun. Anna asma'ul jumu', mabalik rin sa asma'ul jumu' na lafdun salita min al-fadil umum. Kasama yan sa salita. Ariyo. Yung jama'a, yung ismul jam na alam na natin na kasama yan sa al-fadul umum, diba? Yung mga ismul jam'iyya ni al-mu'arraf bil alifi wal lam, na merong alif lam, ismul jam'i na merong alif lam, na kasama yan sa mga salita. Kasama yan sa mga salita umum. Kasama yan sa salita umum. Fajaza taksisuhu, na pwede itaksis siya ng lafdun o kaya al-fadul umum, o kaya asma'il jumu', pwede na rin, Pwede. Ila an yabqa wahidun, hanggang sa may matirang isa.
hanggang sa may matirang isa. Dalilo, ang dalil nung sinasabi natin na pwede i-taksis, al-asma'ul mubhamat, yung mga isim mubham. Yung mga isim mubham na kaman at saka ma. Nagiging na salitang umum yan. Salitang umum na pwede ka man dyan mag-taksis na hanggang sa ang matira ay isa. Halimbawa, sino man ang pumasok sa kwarto, mapapalo. Sino man ang pumasok sa kwarto, mapapalo. So, ibig sabihin, lahat ng papasok sa kwarto, mapapalo. Hindi po pinyan doon. Lagi yung kaman na yung man na tulad niya, parehas ng jump. Lagi din na. Kasi lahat yan ay pinaratangan o kaya pinagurian ng mga alfadol umum. Namlagi din na. Nanti kung pwede kang magtaksi sa man ng gagawin mo hanggang matitira yung isa, bakit hindi pwede dun sa jump? Mario, kung mana-imprad niya yung call ni Imam Abu Bakr al-Qaffal na sinasabi niya Imam Abu Bakr al-Qaffal pagdating sa mga jam na pwede mag-taksis pero may matitirang tatlo. Mario, sa kanya. Sakay mo sa net na hindi, kahit isa lang pwede na. Mario, kahit isa lang pwede na. Hindi, dali, mga asmaul Muhammad. Mario, lahat ng murid huwag pumasok sa kwarto. Mario, na yung salitang man na yun, sino man ang pumasok sa kwarto ay mapapalo. Para't na yun ito mamaw. Pwede lang na taksisan isa o kaya hindi rin taksisan isa. Katulad yung halimbawa na umutang ako kaya sin ng 10 maliban sa siyam. Pero yung nangyayari. Umutang ako ng 10 maliban sa siyam. Pero yung nangyayari. Irarin yung kat. Umutang si Yasin ng 10 maliban sa siyam. Pira. Ano? Isa. Bilang ka ba? Bilangin mo ma. Dari jalan ni. Pira. Ya pasangan ng mga mamay. Yun ay halimbawa lang na. Kasi yung 10 na hindi salitang umum yan. May 1 na tigka ako. Yung 10 na hindi salitang umum. No, pero nakabawas pa hindi. Nakabawas. Sa ilan ang inutang niya siya? Report, pera. Nung ng isa lagi doon. Umutang siya ng 10 maliban sa siyam. Ilan ang inutang niya? Piso. Ito na rin siya. Kaya inutang ka siya. Piso. Doon ito so ayat na ilang beses na illa. Tingnan ninyo kasi dito sa bab ng usul na ginagamit din sa fiqh na pinakamahalaga sa kanila yung salita. Kasi ang malaking pinag-aaralan natin na salita. Kasi dumating sa atin ang dalil na salita. Salita ng Allah. Kadalasan na salita. Kaya nga sa madhab natin na Shafi'i, no, na kasama ito sa pagtatarjih, no. Halimbawa, merong dalawang dalil na dumating. Unang-una salita ng Rasulullah, pangalawa gawain ng Nabi. Gawain. Sabi nung salita, halal. Sabi nung gawain, haram. Haram. Na yung mga riwayat na palaid sahih mo. Palaid sahih. Na kailangan na makapili ka doon sa isa. Itipot doon sa tarjih. Darating ang tarjih. Pag-tarjihin ko. Kasi hindi ka pwedeng mag-nasip mansuk kasi hindi mo alam kung sino yung mutakaddim, hindi mo alam kung sino yung mutakhir, kung sino yung naunang binanggit at saka yung nahuling binanggit. So dahil yun, nagpakapili nga sa iyong tayo, sa kanya nagkabanggaan na, hindi pwedeng ipunin yung dalawa na yun. Hindi pwedeng ipunin yung dalawa na yun. So dahil hindi pwedeng ipunin yung dalawa na yun, nagpagtarjik sa mga ulama. No, kung ano yung lumantad sa kanila na pwede pag-tarjik na pag-tarjik.
Ariyo. So sa Shafi'i, na isa sa mga usul ng Shafi'i, na mas malakas ang salita ng Rasulullah kaysa sa gawa ng Rasulullah. Sabi ng sahaba, nakita ko ang Nabi na ginagawa niya ganito. Pamanalimbawa lang, kumakain ng cellphone, halimbawa. Nariyo, na sinabi ng Nabi, huwag kayong kakain ng cellphone. Nagbanggaan yun, hindi. Banggaan yun. Nariyo. Natapos na kung ikaw ay sahibong tarchik, ka na murachik ka. Na paano mo gagawin? Anong gagawin mo? Siyempre, ayaw usul ka na siya na mas mapauuna mo yung salita. So, ibig sabihin na bawal kumain ng cellphone. Kasi salita yan. Yan yan. Wallahu faslun wa idha khussa min al-amr shay'un lam yasir an-naqlu majazan.